Password. Madilim pa ang paligid nang magmulat ako ng mata. I glanced at the wall clock. Mag-alas 5 pa lamang pala ng umaga. Tumingin ako sa gilid ko. Albert is still sleeping soundly. Bumaba ang tingin ko sa mga kamay naming magkahawak pa rin na nasa ibabaw na ng kanyang tiyan. My pulse palpitates because of our fingers intertwined. The skin of our hands are hot. Hindi naman ganun kahigpit ang pagkakasalikop ng mga daliri namin. Tinutok ko ulit ang aking mata sa ceiling. Until now, naguguluhan pa rin ako sa ipinapakita ni Albert. I know he's still hurt and he knows he hurting me. Pero sa kabila ng galit niya sa akin, I know somehow he does still cares for me. He still loves me. Ang mga simpleng gesture ni Albert ay sapat na nabasihan ko para mapagtantong mahal niya pa rin ako, and I will hold on to that. No matter how many times he shows his anger to me, I will still hold on to that. Dang-dang tinanggal ko ang aking kamay mula sa kanya. I need to go to my room to freshen up. Naligo ako pagkatapos ay nag-toothbrush at mabilisang nagbihis. Bumalik ako sa kwarto ni Albert. At tulog pa rin siya until now. I smile. Pagtulog ito parang anghel ang mukha sa pagiging payapa. Pero pagising na at pag makita mo ng kanyang mata, kakabahan ka na. His eyes are full of hot hatred, but only to me. Pag ibang tao ang kausap ay magiliw ito. Not that I find it unfair. Talagang ganun lang siguro ito sa akin dahil wala pang tao ang nakapanakit sa kanya. Nang husto, ako pa lang, so I better not start griping because this is all my fault after all. Umupo ako sa single couch na nasa sulok ng room nito. Hihintayin ko na lamang itong magising. Ayaw ko nang bumalik ulit sa kama at baka madisturbo ko siya sa magiging galaw ko. Maya-maya ay kumilos ito. Natanggal ang kumot sa kanyang katawan dahil sa paggalaw ko. Nagkusot ito ng mata at pagkatapos ay kinapa ang gilid ng hinihigaan ko. Nakita ko ang pagkunot ng noo nito. In his suddenly panic, napabalikwas ito ng bangon at pilit pa rin kinakapa ang pwesto ko sa kama niya. Is he looking for me? Athena! Athena! He calls my name at agad akong tumayo para lapitan ito. Ginagap ko ang kamay nitong nakalapat sa kama. Napaigtad ito sa pagdampi ng balat ko sa kanya. Albert, I'm here. Suminghap ito. Kumurap-kurap pa ito ng ilang beses na para bang hindi makapaniwala. Hey, I'm here. Wika ko nang hindi ito sumagot. Sinuklay ko ng mabini ang kanyang magulong buhok gamit ang aking kabilang kamay. Kumilos ito at lumuhod sa ibabaw ng kama. He is facing me. Kinuha nito ang dalawa kong kamay at binitawan. Inabot niya ulit ako at hinaplos ang aking magkabilakang pisngi. I assume you already took a bath. I could smell your shower gel. He breathed as he ran his tongue along his lower lip. I did, I gasped. I bite my lip when I see his Adam's apple move. Ilang beses itong lumunok before he closed his eyes. Dumaos-dos ang kanyang mga kamay pababa sa aking liig. Napatingala ako sa elektrisidad ng paghaplos niya sa balat ko. Hinaplos ng mga ito ang magkabilang balikat ko. I hold my breath, his eyes dilating and darkening. His breathing hitched at ilang beses itong suminghap. Kumawala ang ungol sa mga labi ko nang dumantay ang kanyang mga kamay sa dibdib ko. Albert, I whisper. I know he's turned on. His morning erection is visible against the fiber of his pajama, the bulges and there's obvious and God, I want to hold him down there with my hands. Nilapat ko ang aking mga kamay sa likod ng mga kamay nitong patuloy na minamasahing dibdib ko kahit na may suot pa akong damit. Hinahaplos niya ang aking dibdib at gusto kong kapusin ang hininga. I almost didn't aware that. I'm literally holding my breath. Tumikim ito. I won't copy. Wika nito at maras na tinanggal ang dalawang palad mula sa akin. I prone what was just happened. I said I won't copy. He orders. Tumikim ito ako at I compose myself again. Damn. Right o copy. I'll get it. Tumalikod ako para sana lumabas ng kwarto pero muli itong nagsalita.
Halos mabuwal ako dahil sa panginginig ng tuhod ko. Wag na lang. I have coffee later after breakfast. Pwede ka nang lumabas, he added. Tumayo ito at naglakad patungo sa kanyang dressing room. Albert, gusto mo bang ihanda ko ang mga susuotin mo? Mahina kong bigkas. Hawak na nito ang doorknob ng kanyang dressing room. Nilingon niya ang kinarurunan ko, ngunit hindi sa akin nakatutok ang kanyang mga mata. Blanco lamang ang kanyang itsura. I didn't ask your help, did I? Ang sabi ko ay makakalabas ka na. You should learn how to follow orders. Miss Gonzales, pinihit nito ang sirador at pumasok doon. Napapitlag pa ako sa labas o sa lakas ng pagkakabalya na ng pintuan pasara. Umirap ako sa hangin. Ang sungit. Pagkatapos niya akong hawak-hawakan ng ganun, ay ito ang mapapala ko. Kainis. Mabigat ang loob na bumaba na lamang ako ng mansyon. Kung ayaw niya magpatulong, edi wag. Tahimik kaming tatlo na nag-aalmusal. After this ay tutulak na ako. Sa syudad, wala naman siguro akong dapat ipag-alala, di ba mga anak? Senyora speaks. Tinignan ko si Albert na tahimik lang din. He shook his head. Wala mama, be careful sa trip mo, okay? You should enjoy your vacation there. That I will iho, ngiti ng ginang. Napansin kong halos wala nang laman ang plato ni Albert. Tumayo ako at umikot papunta sa kanyang direksyon. Nagsalin ako ng fried rice sa kanyang plato at bacon. Kumunot ang noon nito. Did I say na gusto ko pang kumain? Tumikim ang ginang at tinapik ang kamay ni Albert. Eat some more, anak. Inutusan ko si Tinay na ipaglagay ka ng pagkain. Yumuko ako habang naglalakad pabalik sa aking upuan. Be patient with him, please. Bumulong ang senyora sa akin. Si Albert naman ay nanahimik ulit at ipinagpatuloy ang pagkain. Tumango ko bilang sagot. Ano bang gagawin ko sa'yo, Albert? Nga pala, Tinay, tumawag si Christoph kagabi para kumustahin ako. I mentioned that you are here again at baka daw galain ka niya one day. Mukhang na-miss ka ng batang yun. Hindi ba kayo nag-uusap noon? Ani senyora at nakataas ang kilay kay Albert. Matagal-tagal na po na wala kaming communication ni Christoph. Tita, sagot ko sa ginang. Inabot ko ang aking tasa at humigop ng kape mula roon. Wari ba? Kaya pala siguro gano'n na lamang ang tuwa ng batang yun nang malaman na andito ka na ulit sa mansyon. Minsan ay mag-usap din kayo, wika nito. Pasimple kong tiningnan si Albert ng pasikritong umiirap. I smile, jealous as ever eh. Every now and then ay tatawag ako para kumustahin kayo, Tinay. You can call the driver anytime pag kailangan mong umalis ng bahay. Pag-iiba ng usapan ng senyora. Bakit kailangan niyang umalis? Singit ni Albert. Hawak-hawak na nito ang tasa ng kape. Just in case, iho, baka may mga kailangan siyang bilhin sa bayan. At iiwanan niya ako mag-isa dito? Salita ulit nito. I clear my throat. Pwede rin naman kitang isama kung gusto mo. Bulong ko pero sapat na yun para marinig niya. Naningkit ang mata nito. Wag na, baka makadisturbo pa ako sa katagpo mo. What? Ano naman pinagsasabi ng loko-loko na to? Che, ang tangi nitong sagot, ang hirap ispilingin ng ugali ng lalaking ito minsan, hindi pala minsan, kundi madalas. Ilang sandali ay nagpaalam na senyora, inihatid lamang namin ito sa labas ng mansyon. Marami pa itong bilin sa amin ni Albert bago ito tuluyang pumasok sa kotse at umalis na. Let's go to the library. May papagawa ko sa'yo. He speaks using his authoritative tone. I nod even though he can't see me. Ikinawit ko ang aking kamay sa kanyang bewang na siyang ikinagulat nito. What the fuck are you doing? He hissed but didn't flinch. Sabi mo punta tayo ng library. And do you really need to hold me like this? And why not? Para hindi kang mahirapan, Albert. Irap ko. Bakit? Sinabi ko bang nahirapan ako? Naningkit ulit ang maganda nitong mata. Oh God, please Albert. Para ganito lang ginagawa mo agad ng issue? As if naman hindi natin nagagawa ito noon. Kunting-kunti na lang at mapipigtas na ang pagtitimpi ko. To think na ilang minuto pa lang nakakaalis ang senyora. Noon yun, Athena. Iba ang noon sa ngayon. Niligkis niya ang kamay ko at nauna nang naglakad. Napasuklay ako sa aking buhok nang wala sa oras. He is so exaggerating. Bakit ba ayaw mo akong mapalapit sa iyo, Albert? Naibulalas ko. Do you really hate me that much? Don't ask. You know my answer, he says before he entered the room.
Yeah, I know the answer. He really hate me that much, but I know deep inside he wants me so badly. Ramdam ko yun ang paghawak ng kamay niya sa akin kagabi, sa haplos ng balat niya sa akin kanina umaga. He wants me. He just couldn't accept the fact that he does. Pagkapasok ko sa library ay nakaupo na yun sa swivel chair. What do you want me to do? Matigas na salita ako habang nakasandal sa pinto. Help me to turn on the laptop. I need to check some emails. Tikim niya. Lumapit ako sa kanya at pumesto sa gilid. Nabangga ng dibdib ko ang kanyang mukha dahil sa aking pagyuko. Nagmura ito. He moved himself away from me. Para bang napapaso ito tuwing lumalapit ako. Umirap ako sa hangin. Nang mabuksan ko ang laptop, hiningan ako nito ng password. Password, Albert? Hindi ko alam ang mga ganitong bagay sa kanya dahil hindi naman ako nangingialam sa trabaho niya noon. He cleared his throat na parang hirap magsalita. Albert, tawag ko ulit. Maria Athena, caps lock lahat. Sabi nito, naglikot ang mata nito na ibinaling sa gilid ng ulo. I could see his face turned red. I am speechless. Tinype ko ang name ko doon sa password bar. Na mag-open ito ay mas lala kong nasurpresa. Wallpaper niya ay ang aking mukha. Kinuha niya ito sa akin nung nagpiknik kami sa ilog. Nanubig ang aking mata at pinipigilan ko ang pagbuhos ng emosyon. Check my emails, please. Same password. Utos nito. You're not talking. Are you okay? Napansin nito ang pananahimik ko. Ayaw kong magsalita dahil baka mabasag ang boses ko at malaman niya pa na umiyak na ako. Pasimple akong pinahiran ang luha ko. Yeah, I'm fine. Maya-maya lang ay binabasa ko na sa kanya ang mga emails na mula sa iba't ibang clients nito. Nag-type din ako ng emails as reply to them. Albert dictates everything at hindi ako nagreklamo sa lahat ng iniutos nito. Kasi madali lang naman, para na rin akong personal secretary nito. May mga binasa rin akong documents para sa kanya at inalalayan ko siya kung saan banda siya pipirma. Pagtingin ko sa wall clock ay nagulat ako. Mag-alas 12 na pala ng tanghali. Masyadong nagbabad kami dito sa library ni Albert. Albert, I need to prepare our lunch. Wika ko, wala na kaming katulong mula ngayon kaya ako ang hands-on sa lahat. Okay, hinilot nito ang gitna ng kanyang mata at mukhang napagod. I'll be back. Tumayo ako mula sa pagkakaupo ko sa tabi niya pero bago ako nakahakbang, his hand gripped mine. Thank you. He speaks. I smiled. Lumapit ako at hinalikan ko ang kanyang noo. You are most welcome. Ani ko sa kanya bago ako humakbang palabas ng library pero bago yun ay sinulyapan ko muna siya at napansin ko ang tipid ng ngiti nito sa labi. Not as a bad start for us Bulong ko sa aking sarili. Good night, sweetheart. Dahil alanganin na sa oras ng tanghalian ay naisipan ko na lamang na magluto ng adobong manok, steamed fish at boiled broccoli. Halos 1 oras lang ang ginugol ko sa pagayak at pagluto. Nagsaing na rin ako ng kanin sa rice cooker. Pagkahanda ko sa mesa ay bumalik ako sa library. Naabutan ko si Albert na nakasandal sa swivel chair at nakapikit. Nakakunot na upa ito at bahagyang nakaawang ang labi. Napakagat labi ako. Gigisingin ko ba? Lumapit pa ako at niyugyug ko ng marahan ang kanyang balikat. Ayaw ko siyang malipasan ng gutom. Kahit pagkatapos ng tanghalian ay pwede itong matulog na lang ulit. Albert, mahinang tawag ko. Nagbukas ito ng mata. Kinusot niya ang mga ito at bahagyang umungol. Are you okay? Mukha kasi itong may dinaramdam. My eyes hurt. He answered as he went once more. Gusto mo bang magtawag ako ng doktor? Pinalot ako ng pag-aalala. I think he's not in good shape. The way I see it, it's okay. Hindi ko lang nainom ang gamot ko kaninang umaga. Albert, dapat hindi mo nakakaligtan ng uminom noon. What's the point in taking those medicine? I'm blind. I'll be forever blind. Kahit anong pag-i-encourage ng mga doktor na yun, nababalik pa ang aking paningin. Kahit ilang gamot pa ang iinumin ko, alam kong wala na pag-asa. Hindi na ako makakakita pa kailanman. He burst out. Tumayo ito at nag-umpisa na maglakad paalis. Don't be like this, Albert. Don't be hard on yourself. Kung may dapat na managot sa nangyari sa'yo, walang iba kundi ako. I am willing to pay the consequences. I deserve your cold treatment. I deserve your harsh behavior towards me. You can do everything to me.
Hindi ako magrereklamo, but please, pakiusap Albert. Stop being hard to yourself. Stop hating yourself. Napasubsob ako sa aking palad at impit na umiiyak. I can't help but to help myself more, Athena. You know why? He his head to the other side. Napaangat ako ng tingin sa kanyang nakatalikod na figura. Because I couldn't find the strength to hate you that much. Bulong nito at lumabas na ng silid. Napatigagal ako. What on earth does he mean by that? Tahimik na umagapay na lamang ako sa paglalakad niya. Hinila ko ang kanyang kamay para lumiko ng direksyon papuntang komedor. Hindi naman ito pumalag at hinayaan niya na lamang akong nakahawak sa kanya. I guide him to his seat pero imbis na sa kabila ko upo, katulad ng dati kong pwesto ay hinila ko ang katabing upuan. I cook chicken adobo, steamed fish and broccoli. I hope they're fine with you because ko as if I have a choice, he answers. Ngumuso lamang ako, ang suplado naman ito. Inabot ko ang bandihado na may kanin at ipinaglagay ko siya sa kanyang plato. Pagkatapos ay adobo naman. Ang parte na ibinigay ko ay yung halos walang buto. Kinapa nito ang kubyertos na nasa gilid ng plato nito at nag-umpisa ng kumain. Sumubo ito, pinagmasdan ko ang pagnguya nito at ang paggalaw ng kanyang labi. Kumurap ako. His lips move sexily, para bang nilalasap nitong maigi ang pagkain, and I've been dying to taste those luscious lips once more. Not bad, he noted, and I smiled, thanks God. First compliment I received from him since I came back. Hinimayan ko rin ito ng isda at pinaglagay na rin ng broccoli sa pinggan nito. Magana itong kumain at natuwa ko. I suspect you are not eating, Athena. Eat and stop watching me. It's distracting, he orders. Kumakain ako, Albert. I lied. Mas gusto ko siyang pagmasdan. I sense that you lost weight. Your wrist is thinner now than before. He remarks again and I was caught off guard. How did he know? Oh, maybe last night. Eat, Athena, he says again. Umirap ako. I know you're rolling your eyes on me. Kakain na po. Nguso ko. He's dominant as ever. Maya-maya inalalayan ko ito sa pagkuha ng pagkain. Binibigay ko rin ang baso na may tubig sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kumain, ay umalis ito at pumuntang living room. Mukhang doon ito magpapababa ng kinain. Ako naman ay tinapos ang pagliligpit ng pinagkainan namin. Pagkatapos kong linisin lahat, ay sumunod ako sa kanya at naabutan ko itong may kausap sa telepono. I'm fine. May iritasyon sa boses nito. Tumawag lang ba kayo para inisin ako? Nakinig ito sandali sa kausap at maya-maya ay tumawa. Pinagmasdan ko lamang ito mula sa kinatatayuan ko. Really? Si Jack? Kaya pala. Napakanta on air nang wala sa oras. That girl must be something eh. Oh, kausap siguro nito ang mga kaibigan nito. They're talking about Jack. Siguro yun yung time na may nag-request na caller tapos ay ito mismo ang kumanta ng acapella. Naging issue yun nung time na yun dahil first time ginawa yun ni Midnight Blue. Naikwento sa akin ng mga girls ang tungkol doon. He finally finds his match. Can't wait to piss him off, he chuckles. How I love to hear his chuckling sound. Chris, are you fucking kidding me? Ako, best man mo. The last time I checked, bulag ako. Until now, gumuso ito. Yeah, I wanna meet Jack's girl. Too bad. I couldn't see anymore. Mapakla itong ngumiti. Pagkatapos, napayuko ako. If I only there's a way I could give my eyesight to him, I will. Masakit tingnan ang bigong mukha ni Albert. I hate to see him depressed. God, pakibalik na po ninyo ang paningin ni Albert, please. Yeah, anytime, dude. Send my regards to the girls. Tell them I'm fine, alright?